Okay, bakit kailangan natin mag-aral ng conflict resolution? Sabi ko nga, sa buhay nating ito, maraming mga conflicts tayong ma-experience. At kadalasan yung mga conflicts na yon sa mga karelasyon natin, sa pamilya, sa mga katrabaho, sa ka-D-group, nangyayari din minsan yan. Kahit sa church, may mga conflict. Ngayon, yung conflict pwedeng ma-resolve. And we can resolve it in a very godly way. And when conflict are resolved, it is actually bringing an opportunity for us to grow spiritually. Okay? Po, yan. Ngayon, ang objective natin, bakit natin pag-aaralan ang resolving conflict? Tatlong bagay lang ang gusto natin mangyari. Maintindihan natin kung saan nanggagaling yung conflict, ano yung cause. Pangalawa, paano natin mariresolve ang mga disputes, mga pag-aaway, mga hidwaan, pagtatampuhan in a very biblical way. Christ-like kumbaga. Pangatlo, ma-develop sa atin, tayo mismo ma-develop sa atin kung paano tayo effectively magiging way to reconcile other people to other people. O kaya tayo. Paano natin ma-reconcile yung ibang tao sa ating sarili o tayo sa ibang tao if there are conflicts. O kaya, yung dalawang tao na may conflict, paano natin sila ma-reconcile. Yun ang gusto nating ma-develop na skill. Okay? Ngayon, i-define natin kung anong ibig sabihin ng conflict. Ang ibig sabihin daw ng conflict ay kapag meron dalawang opinion, pananaw, naisin, na magkaiba. At dahil doon, nagkakaroon sila ng dispute o pag-aaway. At kadalasan, ang mga ito ay dahilan ng hindi maayos na pakikipag-usap o kaya miscommunication, misunderstanding. Yung iba naman talaga selfishness, o kaya differences lang ng perspective, magkaiba lang ng pananaw. Ito ang mga common causes ng conflict o mga kadahilanan o madalas na dahilan bakit may conflict. Una ay yung tinatawag na poor communication. Poor communication. Ang ibig sabihin nun, yung message sana na gustong ipahati doon sa isang tao, hindi nakarating o hindi naintindihan ng maayos. And so therefore, nagkaroon sila ng conflict. Ang isang halimbawa nga nito ay yung, halimbawa, sinabi, susunduin kita ng alas 7. Sinabi mo doon sa asawa mo. Umuulang siya alas 7. Pero, hindi sinabi yung lugar. Nakanya, hindi kumpleto yung information na naibigay. So, nag-intay si Mrs. halimbawa ng alas 7, pero walang dumating na asawa kasi pala iba yung lugar na pinaghintayan niya. Nakanya, maaring yung ganun, yung poor communication, hindi kumpleto, hindi malinaw, hindi naintindihan yung informasyon, and so therefore, nagkaroon ng conflict. Pangalawa, yung tinatawag na unmet expectations. Ano yun? Ito yung meron kayong napagkasunduan o kaya inaasahan sa isa't isa. Pero yung inaasahan na yun, hindi nakamit, hindi naabot, o hindi natupad. Yung mga hindi natupad na pangako, yan. Nagbibring yan ng nagdudulot ng conflict. Pangatlo ay yung pagkakaiba ng mga pinahahalagahan o kaya pinaniniwalaan mo. Nakanyo, nagdudulot siya ng conflict. Meron nga kaming mga joke mag-asawa nag-aaway dahil sa pagpisil ng toothpaste. 'Di ba? Yung pagpisilan ng toothpaste, yung gusto niyang pisilin sa gitna. Yung isa naman, ang gusto niya doon sa dulo muna para maayos daw. Yung nakuha nyo, yung ganun lang, may mga differences sa kanilang ways or values or even beliefs. And because of that, it is bringing conflict. Ano pa?
Number 4, pwedeng ang conflict ay dahilan ng selfishness o kaya pride. May ginawa ang isang tao, yung ginawa niya ay sarili lang ang kanyang inisip and so therefore nagdulot ng conflict. O kaya yung isang tao masyadong mapagmataas. Kung magsalita ay mataas ang kanyang boses. Panglima, unforgiveness. Anong ibig sabihin ng unforgiveness? Hindi nagpapatawad, nagkamali, hindi marunong magpatawad, so nagtatanim sa kanyang puso, and so therefore, eventually, nagdudulot din ng conflict. Ika-anim ay yung tinatawag na external pressures. No? External pressures. Ano external pressures? Ito yung mga bagay na minsan ay nagdudulot din ng conflict. Halimbawa, yung asawa mo umuwi, pagod, at gusto niya magpahinga na. Pagdating niya diretso sa kanyang sa higaan, halimbawa, anong kinakausap mo hindi sumasagot. Nawa niya. And so therefore, maaring magdulot yun ng conflict. Naku, mag-iisip ka, bakit hindi ako sinasagot nito? Halimbawa, binabastos ba ako nito? O kaya, nakuha nyo. So, maaring ganon. There are external pressures. Minsan nga yung iba, pressure sa trabaho, nadadala pa sa bahay yung kanilang stress o yung kanilang pressures. So, kaya nga advice, huwag mong dadalhin sa bahay mo yung trabaho mo. Lalo na kung imbalsamador ka, huwag mong dadalhin yung trabaho sa bahay mo. Magdudulot yun ng conflict. Joke lang yun. Pero totoo, yung mga pressures sa buhay, nagdudulot din. Minsan, nagiging dahilan para magkaroon tayo ng conflict. Ngayon, i-define natin anong ibig sabihin ng conflict resolution. Kasi yan ang topic natin. When we say conflict resolution, it is the process. May proseso ha. Proseso, it is the process of addressing and resolving disagreements or disputes between individuals or group in a peaceful and constructive manner. Nilagyan ko po ng diin yung salitang peaceful and constructive manner. Kasi ang gusto natin ay conflict resolution. Gusto natin na magkaroon ng resolution. Kaya ang gusto natin, magkaroon ng proseso ng pag-aayos sa isang mapayapa at maayos na paraan. Ayan po ang conflict resolution. Ngayon, sa conflict resolution, may mga involved dyan. Ano-ano yun? Number 1, understanding the root cause of conflict. So, kailangan maintindihan natin saan ba nagsisimula yung conflict. Kasi kung halimbawa, pagbabatiin mo lang ang dalawang tao na hindi na talakay, hindi na tukoy, hindi na pag-usapan, saan ba nagsimula yung conflict? Ba't ba tayo nag-away? Mababaw yung pagiging magkabati nila. Pangalawa, facilitating open communication. Nakaranas na ba kayo ng pinagbati niyo yung dalawa pero hindi niyo pinag-usap? Eventually, hindi rin sila magkabati. Kasi nga, sa conflict resolution, kasama dapat yung bukas na pakikipag-usap. At pangatlo, working towards mutually acceptable solution. Ang totoong conflict resolution, hindi isang tao lang ang may gusto ng pag-aayos. Dapat pareho kayong dalawa. Yung kabilang party ay may intention din na makipag-ayos. At kayo ganun din. Hanggat hindi namimit yung ganun, hanggat hindi namimit yung pagnanais ng isa't isa na magkaroon ng kapayapaan at pagsasaayos, hindi mangyayari ang conflict resolution. Nakuha nyo? So, ayan ang mga factors niyan. Now, ito yung mga paraan kung paano nagkakaroon ng conflict resolution. Okay, these are the key methods. Number 1, yung tinatawag na negotiation. Negotiation. Ang ibig sabihin nito ay ito, parties discuss the conflict and seek a compromise or agreement. Nakanya, nag-uusap yung dalawa at tinitingnan saan tayo pwede mag-meet. Okay, saan tayo pwede magkasundo.
Nakuha niyo? Halimbawa, one time, nagpunta ako ng Cavite. Binangga ako ng habang papauwi ako, nakasakay ako dun sa kotse namin. Binangga ako nung isang kotse din. Nakita ko malaki yung damage sa left side ko, sa driver side. So, lumapit sa akin yung huminto ako, syempre nasa gitna kami ng kalsada. Eventually, pinatabi kami. Tapos lapit sa akin yung nakabangga, sabi niya, ano bang nangyari? Sabi ko, nasa right of way po kami, tapos magkakasunod po kami, bigla po kayong lumiko. Eventually, dahil gusto ko rin naman makipagkasundo sa kanya, we seek a compromise or an agreement. Ang napagkasundoan lang namin, kasi nakita ko rin malaki yung damage niya. Sabi ko, ganito na lang tatay, ipapagawa ko yung sasakyan ko, ipagawa nyo na lang din po yung sasakyan nyo. Tapos umuwi na po tayo ng Panatag. So nagkaroon kami ng compromise or agreement na ayusin na lang namin yung mga sira sa sasakyan namin. At nakuha nyo po. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa napapagawa yung sasakyan ko. Pero at least nagkaroon kami ng resolution, di ba? Pangalawa, yung tinatawag na mediation. Mediation. Ano yung mediation? Dito, merong third party involved. At yung third party, ang tawag doon, mediator. Ang ginagawa niya, tinutulungan niya na i-facilitate yung discussion sa magkabilang party. Kumbaga, siya ang gumagawa ng paraan na magkausap yung dalawa. Ito nangyayari lalo na pag mainit na mainit. Halimbawa, parehong mainit yung magkabilang panig. Ang mediation, nangyayari ito sa ang madalas na babaltaan natin, yung mediation halimbawa, sa panig halimbawa ng gobyerno, tsaka ng mga rebelde, ganyan, ng NPA, o kaya sa panig halimbawa ng kumpanya, tapos yung mga nag-picket o yung mga nag-rally na mga empleyado, yan, kailangan ng mediation. Okay? Pangatlo, yung tinatawag na arbitration. Ang arbitration ay parang mediation din, no? Kaya lang ito, sa arbitration, ang gumagawa ng decision yung arbiter. Meaning to say, okay, pakikinggan niyo yung magkabilang panig, ano ang kanilang mga dahilan, halimbawa, bakit sila may conflict sa isa't isa. Tapos eventually, yung arbiter, siyang gagawa ng decision based doon sa hearing na ginawa niya coming from both sides. Nangyari yan sa atin, halimbawa ang Pilipinas, inaagaw sa atin yung Panatag Shoal natin, di ba? Sa West Philippine Sea. Pabor sa atin yung arbitration sa atin. Kaya lang hindi naman nakikipag-cooperate ang China. So ganun po. May third party na involved at yung third party na nagsasabi, hindi, sa Pilipinas talaga yan. Nakuha nyo. So, at yun, kinikilala yung decision na yun, kinikilala ng mga authorities o ng mga tao. Number 4, yung tinatawag na collaboration. Ano yung collaboration? Ito yung yung magkabilang party, nagtutulungan na lang para makuha nila, kumbaga magkaroon ng win-win solution. Nakuha nyo? Kadalasan, halimbawa, ito sa sample lang. Halimbawa, meron kong case na nahawakan dati na parehong minor de edad, nagtanan. Siyempre, yung parents ng babae, ayaw niya siyempre mapahamak yung kanyang anak. In fact, pwede niyang pwede niyang idemanda. May kulong talaga yung lalaki, kasi minor pa. Although minor din yung lalaki, pero kasi babae sa kanila. Pero ang ginawa na lang nila, okay, pag-usapan na lang natin. So they work together for a win-win solution. So anong ginawa nila? Pinaghiwalay na lang muna hanggang sa makatapos. Eventually, nung nakatapos, tsaka pinagsama. O yung iba naman, ang ginagawa, sige, pakasal na lang natin. So may blessing na ng both parents. Ang tawag doon, collaboration. Nakanyo? Number 5, yung tinatawag na compromise. Compromise. Para ma-resolve yung conflict, may
isang party na nagbibigay na lang. O maaaring parehong o both party, they give up something that they have so that they can reach a middle ground. Yung bang, sige, mag-meet na lang tayo sa gitna. Nakuha nyo? Number 6, ito hindi maganda pero this is also like one of the methods, yung tinatawag na avoidance. Sometimes, ignoring the conflict can be a strategy if it is a minor or temporary. Kapag maliliit na bagay, pinagbibigyan na lang. Parang ganun. Nakuha nyo? Kung kaya nyong pagbigyan na para solve na agad yung conflict. Ayan yung avoidance. Number 7, accommodation. Ano yung accommodation? One party gives in to the other's demand to maintain peace. Halimbawa ito sa kumpanya. Nag-rally yung mga empleyado kasi gusto nilang mataasan ang kanilang sweldo. Ngayon, medyo masasaktan yung doon. Halimbawa, wala pang budget yung kumpanya. Pero minsan, magbibigay sila, mag-give in sila kasi gusto nila ng kapayapaan. At syempre, kapag walang kapayapaan, mahirap maging productive. Nakuha niyo po. So, ayan yung mga methods. And I think one of these methods, ginamit nyo na sa iba-ibang conflict resolution na ginawa niyo sa inyong buhay. Okay. Now, let's look at the biblical perspective on conflict. Titingnan natin ngayon, ano yung basic principles na makikita natin sa Bible that is directly related to resolving conflict. Nakuha nyo? Number 1, James chapter 4 verse 1 and 2. Dito may makikita tayong principle dito. Sabi dito, ano daw ang pinanggagalingan ng mga pag-aaway? What causes quarrel and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Ano daw ang isa sa mga pinanggagalingan ng pag-aaway-away? Yung kanilang desire na hindi ma-meet, tapos meron silang mga mga paghahangad. Nakuha nyo? Ayan, isa yan. Another principle that we can read from the Bible, ito, Proverbs 15 verse 1. Sabi dyan, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ano daw? Yung malumanay na pakikipagtalastasan, pakikipag-usap o pagsagot sa tao, ay nakakapagpalumanay din daw ng puso ng tao. Pero yung matigas, mayabang, malakas o kaya ay galit na pakikipag-usap, nakaka-provoke yun. Lalong nakakapagdulot ng ng conflict. Matthew chapter 5 verse 9, ano sabi dyan? Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Wow! Kapag ikaw pala ay peacemaker o nagiging daan ng kapayapaan, o kaya ng pagkakasundo ng dalawang tao, napakagandang pala yun. Yun pala ay magandang sign na ikaw talaga ay anak ng Diyos. So yung mga taong ang mitiin nila, magkaayos-ayos ang mga pamilya, magkaayos-ayos ang tao, magkaayos ang magkaibang panig. Higit sa lahat, ang tao magkaroon ng kaayusan o ng relasyon sa Diyos. Wow, ang tawag sa iyo ay children of God. Totoong anak ka ng Diyos kapag yan ang nasa puso mo. Isa pa, Romans 12:18. Anong sabi dito sa atin? If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Tayo ay pinapayuhan dito na kung maaari daw sa lahat ng pagkakataon, pilitin natin na mamuhay ng may kapayapaan. Pag makipag-away, nakuha nyo, manatili na may kapayapaan at payapa ang ating relasyon sa ibang mga tao. So yan, ilan lang yan sa mga verses na makikita natin. Ngayon,
putulin natin mamaya pag-uusapan natin tong papaano ba yung biblical principle on how to solve. Mamaya i-share ko yan sa inyo. Pero bago yun, i-discuss muna natin tong dalawang questions. We will have a small group discussion. Tapos babalik po kayo mamaya para po doon sa kalahati ng topic natin. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung biblical principles when it comes to resolving conflict. So, doon na tayo sa resolving conflict. Ano yung mga dapat natin gawin? I would like to share basic 4 principles. Kung halimbawa, tayo mismo ang may conflict sa ibang tao. Okay, ang pinag-uusapan po tayo paano kung anong gagawin natin kung tayo ay may conflict sa ibang tao. Whatever reason it is, nakuha nyo, tayo ang pinag-uusapan dito, anong dapat natin gawin? Okay, ready na ba? Okay. Number 1, when it comes to reconciliation, this is what we need to do. We have to seek reconciliation, not victory. Dapat, ang hahangarin natin ay yung pagkakaayos natin sa ibang tao, hindi yung mananalo tayo. Nakuha nyo, hindi yung kailangan manalo ko sa hidwaan na ito. Hindi ganoon. Ang hahanapin dapat natin, hindi yung panalo, kundi yung magkaayos. Ano ang sabi sa Mateo chapter 18, verse 15 to 17? Sabi rito, tingnan nyo dadahan-dahanin ko po ang pagbabasa. Sabi rito, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Ano daw nangyari? Kapag isang tao daw, brother mo, kapatid mo sa pananampalataya, may nagawa sa iyo hindi tama, nagkasala sa iyo, sino daw ang lalapit? Normally sasabihin natin, di ba? Dapat siyang lumapit, siyang nagkamali. Mukhang hindi yun ang sinasabi rito ni Jesus. Kapag daw ang kapatid natin ang nagkasala sa atin, ang unang lalapit tayo. Sabi rito, go and tell him his fault. Lalapitan natin siya at sasabihin natin kung anong kanyang pagkakamali. Para ma-realize niya. Kasi pwede kasing may nagawa siya, hindi niya man alam. O kaya hindi niya naiintindihan na nasaktan ka pala. So kailangan sabihin mo, tapos sabi rito, between you and him alone. So kayong dalawa lang. Para kayo magkaayos na agad. Sabi, may karugtong pa, if he listens to you, you have gained your brother. So pag nakinig siya sa'yo, okay na kayo. Conflict resolved. Nakuha nyo? Verse 16. Paano kung hindi makinig, pastor? Sabi rito, sabi ni Jesus, but if he does not listen, take 1 or 2 others along with you. Kung hindi daw kayo nagkasundo, hindi siya nakinig, kuha ka ng makakasama mo para maging witness. Nakuha nyo? Para daw, sabi rito, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Mas magandang isama nyo rito yung nakakaalam ng sitwasyon at naiintindihan yung nangyari. Nakuha nyo? At siya mismo, makakatulong din para magkaayos kayo. Anyway, ang intention ay magkaayos Sabi nga, reconciliation, hindi victory. So nagsasama ka ng tao, hindi para talunin yung tao, kundi para makipagkasundo doon sa taong hindi nyo nga na kaayos, kumbaga. Ano daw nangyayari? If, verse 17, if he refuses, paano daw pag halimbawa ay hindi siya nakinig o kaya nag-refuse? Sabi niya, if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and tax collector. Pag hindi pa rin daw nakinig, sabihin mo na sa simbahan. Pag hindi pa rin siya nakinig sa simbahan, ituring mo na daw siyang hindi mananampalataya, isang hintil o kaya ay tax collector. Teka muna, i-clarify ko kung anong interpretation nun Dati, ang interpretation ko ganito. Pag nagkasala sa isang tao, lapitan mo siya, makipag-ayos. Kapag hindi siya nakipag-ayos, magdala ka ng kasama mo para sabihin yung kasalanan ng tao,
para makipag-ayos. Pag hindi pa rin, isumbong mo na sa church. Kapag hindi pa rin niya inayos ang kanyang sarili o hindi siya nakipag-ayos, yung simbahan, ganito interpretation ko dati, yung simbahan ay itatakwil na siya o ang tawag doon ay excommunicate. Naka nyo? Hindi na siya ituturing na kapatid. Yun yung interpretation ko dati. Pero alam nyo, very recently, binigyan ako ng Holy Spirit ng palagay ko ay mas tamang interpretation. Ano yung mas tamang interpretation? Ang sabi kasi rito sa verse 17, pag hindi daw nakinig yung taong yun, ituring na lang daw natin siyang Gentile or tax collector. Sa isang sali ng talata, ang pagkakasabi, ituring mo siyang hindi mananampalataya. Ang tanong ito, ano ba ang ginagawa natin kapag ang tao ay hindi mananampalataya? Tinatakwil? Iniiwasan, inaayawan? Hindi ba kapag hindi mananampalataya, ang ginagawa natin mga mananampalataya ay pinakikilala natin ang Panginoon sa Kanya para maging mananampalataya siya. Nakuha niyo? Amen. Ibig sabihin ganito, ang hahanapin talaga natin, reconciliation. Pag mayroon tayong nakaaway, nakahidwaan, talagang hahanapin mo, reconciliation, hindi yung itakwil yung tao, hindi yung kalabanin yung tao, o kaya ay manalo ka doon sa pagtatalo niyo doon sa tao. Talagang ang nanaisin ko, nanaisin natin ay makipag-ayos. Yun ang unang-unang biblical principle ng reconciliation. Amen ba? Okay, number 2. Oh, another verse pala. Sabi rito, 2 Corinthians 5:18-19. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Ano daw yung ministry na binigay sa atin ni Jesus? Ministry of reconciliation. Hindi ministry of excommunication. Ano ibig sabihin nun? Ang ninanais pala dapat natin ay magkaayos talaga. Magkaayos. Kung meron tayong mga kaaway, lalo na sa pamilya, lalo na kung asawa, mithiin nyo talaga, yun talaga pala gusto sa atin ng Panginoon, magkaayos kayo, magkaayos. Lalo na kung halimbawa sa kapatid, o kaya kamananampalataya, ang kalooban ng Panginoon ay ma-reconcile tayo because we are in the ministry of reconciliation. So yun ang unang-unang prinsipyo, ano po? Seek reconciliation and not the truth. Okay, number two, how do we resolve conflict? Number 2, communicate with love and truth. Communicate with love and truth. Magkasama po yan ha, love and truth. Ephesians 4:15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So how do we speak now? How do we communicate? With truth and love. Ano nyo? Truth in love or love and truth. Ano kaya po ang pwedeng mangyari kapag halimbawa ang isang tao nagko-communicate siya loving pero hindi truthful? Ano mangyayari? Very loving naman siya, kaya lang hindi siya truthful. Mawawala yung pagtitiwala, di po ba? Kapag walang truth. How about ano naman? Very truthful naman yung mga sinasabi niya, kaya lang walang love. Totoo yung mga pinagsasabi niya sa inyo, kaya lang walang pagmamahal, damang-daman niyo po. Anong mangyayari sa isang tao? Ay, magiging ano naman siya? Masyadong stricto at masyadong matigas. So dapat, may pagmamahal, pero dapat totoo. Yung katotohanan may kasamang pagmamahal. So that is how we resolve conflict. Colossians 4:6, sabi rito, let your speech be always gracious. O always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Dapat daw yung ating pagsasalita ay laging punong-puno ng biyaya. Meaning to say something na madaling tanggapin ng ibang tao. So sa conflict resolution, hindi pwede yung masyadong mataas ang boses o kaya masyadong mabalasik.
o kaya mapagpintas. Totoo nga yung mga pinagsasabi mo, puro kapintasan naman ng tao, o kaya pagkakamali, o kaya kahinaan. So yung tao, imbis na makikipagbati, hindi siya makikipagbati kasi nalait siya eh. Di ba? Nasiraan siya o kaya namaliit siya. Di ba kahit tayo naman, halimbawa, kahit totoo yung sinasabi ng isang tao, pero minamaliit tayo sa ibang tao. Meron kasi tayong tinatawag na dignidad, meron tayong tinatawag na respeto. Gusto natin, nire-respeto tayo. At ganun din naman yung ibang mga tao. So, dapat we communicate with truth and love. Okay. Number 3, in seeking reconciliation or conflict resolution, we have to overcome anger and bitterness. Dapat mapagtagumpayan natin ang galit at ang sama ng loob. Ephesians 4:26-27, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Ang sabi rito, pag tayo daw ay magagalit, huwag tayo magkakasala. Pero ang advice ko, huwag na kayong magalit para huwag kayong magkasala. Kasi ang laki-laki talaga ng porsyento na magkasala kapag galit. So, paano daw ang gagawin natin? Huwag na nating hayaang lubugan pa ng araw, o kaya makatulugan nyo, makagisnan. Ibig sabihin, huwag nyo nang kimkimin pa, dalhin sa inyong kalooban yung inyong mga sama ng loob. Bitawan na yan. Kasi yun nga yung mga nagpapabigat sa atin. Minsan, yung pa mga nagiging dulot para tayo magkasakit, di ba? Hebrews 12:14-15, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Ano ang ating mimithiin o strive? Sabi, strive for peace. Hanapin natin, pagsikapan daw natin ang laging meron tayong kapayapaan. At kapayapaan sa lahat ng tao. Nakuha niyo? Pagsikapan natin na tayo ay merong maayos na relasyon sa ibang tao. Bakit daw? Sapagkat mahirap maging banal kaya kapag may kaaway ka. Di ba? Ano sabi ng Bible? For without holiness, no one will be able to see the Lord. See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many becomes defiled. Sabi rito, wag daw hayaan na merong ugat ng sama ng loob na nananatili sa puso ng tao, kasi yun nga nakakapigil sa atin para tayo ay maging banal. Amen. Ito na po yung last. In resolving conflict, you have to seek for God's wisdom. Seek for God's wisdom. James 1:5, ask God for wisdom. Proverbs 3:5-6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Sabi doon, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, humingi sa Kanya ng guidance, He will guide you. So, sa pakipag-ayos po sa kapwa natin tao, ang hahanapin natin, yung talino na nanggagaling sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng talino o wisdom. How am I going to deal with this person? So, seek God's wisdom. Nakuha niyo po. Reviewin natin. Mabilis lang po. Number 1, seek reconciliation, not victory. Hangarin ang makipagkasundo, hindi ang manalo. Number 2, communicate with love and truth. Number 3, overcome anger and bitterness. And number 4, ask for God's wisdom in resolving conflict. Ito po yung pangatlong discussions natin, pero ay sasama po natin discussion 1 and 2. So, ulitin ko lang po, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons or children of God. Amen po ba?